So, hi guys! Kumusta? So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa napabalita ngayon. Alam kong alam nyo na to at maaaring yung iba sa live ni Kuya July ay hindi pa kumbinsido at hindi pa naniniwala. Pero guys, it's true. Totoo nga na si Beyonce ay nag-strike at ang unang sinampulan, walang iba kundi si Papa Shider. Aray mo. Masakit to. Siyempre naman. Pero siyempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rob. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap Reactors. Sa mga gustong umorder ng ating sabon, please message me sa aking FB Miss M's Live. Itong sabon natin guys, magandang maganda po itong gamitin, lalong-lalo na kung meron kang problema sa mga pimples mo, ay madaling-madali po itong magpapatuyo ng mga pimples, madali po itong magpa-fade ng mga peklat-peklat. Subukan nyo na for you to believe it. Siyempre, ito na nga, ano bang opinion ko lang naman, ang masasabi ko dito syempre, at kumpirmado naman talaga yan, syempre walang ibang makakapag sabi niyan kung sino ang nakapag-strike sa kanya, kundi si Papa Shider mismo. At si Papa Shider nga ay nagbigay na nga ng reaction or pahayag na it's true na strike talaga siya ni Beyonce. Kasi maano yan malalaman talaga yan kasi matitrace mo yung link na yan at makikita mo talaga, malalaman mo kasi sino nag-strike sa'yo kasi meron yung mga information. Ngayon, well, karapatan din naman talaga ni Beyonce na mang-strike sa kung sino mang gumamit sa video niya, na lalo na kung hindi niya trip. 'Di ba, lalo na kung sa mga videos niya doon ay nababa siya or sa tingin niya ay hindi maganda yung pagre-reaction. Malay natin kung wala din akong alam kung paanong way na ginamit ni Papa Shader, kung gaano kahaba pa yung video na ginamit niya, kung paano. Pero sa totoo lang, yung pag-strike na yan, masakit yan sa aming mga may-ari ng YouTube, syempre. 'Di ba? Pero sa mga nakaranas ng pag-i-strike katulad ni Papa Shider, pwede niya yang i-apila. Pwede kang umapila sa YouTube mismo at i-review din naman niya ni YouTube kung may karapatan ka ba sa video na yan, 'di ba? I mean, siguro i-consider kasi nila yung kasi sa YouTube naman pwede ka namang gumamit ng video talaga. Yun yung tinatawag nilang fair use. Dapat hindi lalagpas ng 7 seconds ata. Pwede mo yung i-play na hindi lalagpas ng 7 seconds and then pwede ka nang mag-reaction. Kahit umapila pa yon or kahit i-strike ka pa ng may-ari ng video, pwede kang umapila at maaring manalo ka. Kasi i-review naman na yan YouTube, hindi naman yan basta-basta aprobahan, hindi porkit nag-strike yung may-ari ng video ay patay ka na agad. May karapatan kang umapila. At kung sa pag-obserba or sa pag-review ni YouTube na ay hindi naman abusado ang gumamit ng video, hindi naman yung sobrang haba, yung kumuha ng ilang minuto tapos tsaka na lang magsalita, papayagan ni YouTube yan, mananalo ka niyan. Diba? So I hope Papa Shider is kaya pa niyang i-apila yan, mananalo siya sana, at nang sa ganun ay walang magiging problema. Uso na talaga ngayon sa mga anti-kalingap ang nag-i-strike. Yun yung panglaban nila, kaya mag-ingat talaga sa mga gumagamit ng videos dyan na walang pahintulot, kalmahan nyo. Dahil pwedeng-pwede ka talagang i-strike kung hindi ka nila trip. Yes, totoo naman. So agree din naman ako doon sa sinabi ni Ate Bupel na kung siya sakali man ay sakali mang ginagamit yung video niya, nababa siya doon sa baba, tapos nasasaktan siya syempre, 'di ba? Para sa kanya is muna siya, mag-warning. O, 'di ba? Yung tipong sa mga gumamit ng videos ko diyan, nababash ako diyan, hindi maganda yung pagre-reaction niyo sa akin diyan. Mahaba pa yung kinukuha niyong video. O sige, mag-strike ako. Warning yun, warning. So, maaring yung gumamit ng video niya, maaring i-delete yun ahead of time at hindi na siya gagamit ng audio ulit or yung hindi na siya kukuha ng video ulit. Ganun lang yun. May paalala bago gawin ang naturang pag-i-strike. Pero itong si Beyonce kasi, dire-diretso, wala nang paalam-paalam pa, di ba? Matira, matibay. Masakit yon.
Pero ayun na nga, karapatan din naman niya yung pag-strike, lalo na kung napapansin niya na yung paggamit ng video niya ay nababash siya or ano pa ba. Or basta hindi lang niya trip yung gumamit ng video niya, pwede niya yung i-strike, ganun. At okay, at ano na lang, depende na lang yan kay YouTube, si YouTube na lang ang bahala na magdesisyon kung may kung hindi abusado ang pagkuha or paggamit ni Papa Shider, maaaring manalo siya at hindi matuluyan ang kanyang channel. It's so sad kapag may mga nababalitaan tayong mga strike ngayon kasi nauuso ngayon ang strike kasi yun yung panglaban ng mga anti-kalingap na kung sino man dyan na gumamit ng video nila na hindi nila trip, lalo na kung nababash sila, ay strike agad yan. Pero hindi ka pa sure dahil pwede kang umapila at pwede kang umapila na nasa tama lang yung paggamit mo ng video at hindi ka abusado. At kapag nakita naman yan ni YouTube na ganun nga, ay panalo ka, besh. At hindi mamumblema ang channel mo. Back to its normal, Okay? Ganun lang yon. Pero para mas safe, ay wag na talagang gumamit ng video. Gumamit ka na lang ng bibig mo. Ikaw na lang basta magsalita. And kung gusto nila ng proof, sasabihin mo na, panoorin mo na lang tong video na to, maaaring ganon. Or, gumamit ka ng paunti-unti, yung seconds lang, yung parang 3 seconds, ganon. Basta makuha lang yung yung pinaka gusto nating marinig, yun yung pinaka main topic, 'di ba? Yung pinaka-issue, yun lang yung gusto nating marinig, wag na yung mahabang kukuhanin. Kasi abuso na yon, 'di ba? Hay. Although masakit to para kay Papa Shider, sigurado ando na yung disappointed siya, mas lalo siyang nainis siguro, mas lalo siyang nagalit kay Beyonce, lalo pa kung matalo siya sa pag-apila niya sa YouTube, lalo na kung paggamit niya ng video ay mahaba-haba talaga, ay wala na tayong magagawa diyan. Talagang ba yan? Demonetize ata yan kahit isang strike lang, 3, sunog yung channel mo, ganun. Pero sana ay umapila si Papa Shider at manalo siya sa pagkakataong yan at lesson learned na hindi nagagamit ng mga video sa kanila para wala nang puproblemahin, para wala nang iisipin. Kasi kahit mainis tayo, magalit tayo, at sasabihin natin hindi sila patas or kung ano pa mga sasabihin natin, karapatan din naman talaga nilang mang-strike, lalo na kapag hindi ka nila bet, ginagamit mo yung video na walang paalam, lalo na kung sa comments ay nababash sila. So wala na, attack na to, 'di ba? Kasi strike ang mga antay ngayon dahil nagagamit ngayong mga videos nila. Ay, nakakakaba. 'Di ba? Nakakakaba. Kaya sa mga reactors natin dyan, wag kayong gumamit sa video ni Beyonce kasi nangi-strike pala talaga siya. So, pwede kang maggawa ng reaction, through opinion. Or pwede ka namang mag-play ng video, yung maikli lang, seconds lang, yung katulad ng ginagawa ni Ate Bupel. Ate Bupel, pwede yan. Kayang-kaya yan, tanggap ng YouTube yan. Kaya kung mag-strike man sila, useless lang. Kasi pag umapila ka, panalo ka pa rin. Dahil nakikita ng YouTube yan kung pasok ba sa tinatawag nilang fair use. Okay? Kahit mga malalakas na content creator, sometimes they use mga videos for reference, pero kung mapapansin nyo, maikli lang talaga para iwas strike. At kung mag-strike man, ay pwede silang umapila at panalo pa rin dahil nakikita at makikita ni YouTube yan na maayos ang paggamit at hindi abusado. So, ayun lamang guys. Ingat-ingat dahil strike is waving. Wala na tong pinipili si Beyonce. Strike everywhere to. Lalo na sa mga hindi niya kakampi, patay kang bata ka. Talagang yan, wala nang awa-awa yan. No mercy at all. 'Di ba? So, kay Papa Shider, nakakalungkot man, pero wala na talagang magawa. Ibinigay na ang strike.